Nagsimula ang gulong ito ng mag-asawa ng panibago ang nanay ko. Binaliwala niya na lang ang tatay ko na siyang bumuhay sa amin at nagpatayo ng bahay para sa aming pamilya. Meron silang mga hindi pagkakaunawaan pero hindi naman sapat yon para gawin niya lahat to sa tatay ko. Tawagin na lang natin siyang ineng at 3 buwan pa lang siya ng mga ibang bansa ang nanay niya para magtrabaho. Iniwanan sila ng kanyang kuya sa pangangalaga ng kanyang lola. Habang ang tatay naman nila ay nagtatrabaho dito sa Pilipinas. In short, nagbibigay lang sa kanila ng sustento habang inaalagaan sila ng lola niya sa side ng kanyang mama. Simula nang makahanap ng magandang trabaho ang nanay niya ay nag-iba na daw ang ugali nito dahil wala na siyang pakialam basta siya ay may pera. Unang beses na umuwi ang nanay ni Ineng galing ng ibang bansa, siya po ay buntis kaya buong pag-aakala nila tatay din nila ang ama ng pinagbubuntis nito. Pero makalipas lang ang ilang taon ay umamin ng nanay ni Ineng na hindi ang kanilang tatay ang tunay na ama ng bata pero nakapag-usap sila na sa tatay nila iaapelido. Di rin sigurado si Ineng kung alam din ba ng tatay niya kung ano ang totoo dahil ang napapansin niya ay madalas silang turuan na magsinungaling. Dahil sa tuwing tumatawag ang kanilang ama sa telepono ay kinakausap muna sila ng kanilang mga kamag-anak dahil ituturo sa kanila kung ano ang isasagot sa mga tanong ng tatay niya. Kaya laking gulat ni Ineng nang bigla nilang dumating ang tatay nila sa bahay dahil may nakapagsabi pala na kapitbahay nila na umuwi ang nanay nila na hindi alam ng kanilang ama. Nang araw din na yon ay nagkaroon ng pagtatalo ang kanyang mga magulang. Narinig niya ang mga sinabi nila sa isa't isa pero nagpanggap lang na tulog si Ineng. Hanggang sa dinuspordos ng nanay ni Ineng ang kanyang ama at pinalayas, ayun na ang huli nilang pagkikita ng tatay niya. Makalipas lang ang 2 taon ay muling umuwi sa kanila ang kanyang ina pero sa pagkakataong ito siya po ay buntis na naman at umupa na sila sa ibang lugar para makaiwas sa chismis. Makalipas lang ang ilang linggo ay umalis ulit ang nanay nila para magtrabaho at ang bata ay lumaki na kasama nila Ineng pero inapelido na ito sa totoo niyang ama. At kahit hindi gusto ng lola niya ang mga desisyon ng kanyang ina ay wala naman silang magawa para pigilan ito dahil sarili niya lang talaga ang mahalaga sa kanya. Makalipas ang ilang taon ay muling umuwi ang nanay nila Ineng dahil nagsama na sila ng bago niyang asawa pero tuloy naman ang pagsusustento sa kanila. Pero isang gabi ay bigla na lang silang ginising ng kanilang ina at pinag-iimpake sila ng mga gamit dahil sila daw ay aalis na. Sumakay sila ng van na dala-dala ang kanilang mga gamit, ultimo aircon at TV ay dala nila kaya nagtaka si Ineng bakit sobrang layo ng kanilang pinuntahan na malayo sa bahay ng kanilang lola. Lumipas ang ilang taon ay hirap pa rin sila sa pag-a-adjust dahil ang kasama lang nila ay silang magkakapatid at isang kasambahay. Lumipas pa ulit ang 2 taon ay nagdesisyon na ang kanilang nanay na tumigil na sa pagtatrabaho sa ibang bansa at magnegosyo na lang dito sa Pilipinas. Kasabay nun ay inuwi na ng kanilang ina ang bago nitong asawa at nagsama-sama na sila sa iisang bubong. Pinakisamahan at tinuring naman nilang hindi ibang tao ang stepfather niya hanggang siya po ay minolestya. Nagsumbong siya sa kanyang ina at sinabi niya na iuwi na lang siya sa bahay ng kanyang lola dahil manyak ang kanyang asawa. Pero sa pangyayaring yon ay walang naging aksyon ng nanay niya kaya lalong sumama ang loob niya sa kanyang ina dahil pakiramdam niya ay wala siyang kakampi. Kaya simula noon ay natuto na siyang umalis-alis ng bahay, gumagawa siya ng mga fake schedule para hindi na siya makatambay sa bahay nila. May mga araw na wala siyang pasok pero nilalagay niya na meron at tumatambay na lang siya sa bahay ng kanyang mga kaibigan. Isang umaga ay nagising si Ineng na wala sa tabi niya ang kanyang kapatid kaya bigla siyang bumangon para hanapin ito at laking gulat niya nang makita niya ang asawa ng kanyang ina na binobosohan ng kapatid niya sa banyo. Nagkunwari si Ineng na wala siyang nakita pero hinihintay niya lang talaga na magising ang kanyang ina para makapagsumbong. At tinanong siya ng nanay niya kung ano ang gusto nilang mangyari at sumagot naman si Ineng na iuwi mo na lang kami sa puder ng aking lola dahil doon ay safe kaming dalawa. Pero ang naging sagot ng kanilang ina ay kung sakaling iiwanan natin siya, ano na lang ang magiging buhay niya, kawawa naman siya. Dahil simula nang nakisama sila sa bagong asawa ng nanay niya ay hindi ito nagtrabaho at pati bisyo ay inaasa sa kanilang ina. Ngayon po ay 2nd year college na ako at hindi ko pa rin alam kung anong magiging desisyon ko sa buhay ko dahil sa tuwing titingin siya sa akin pakiramdam ko may gagawin siyang masama. Gusto ko nang umalis sa amin pero natatakot ako sa pwedeng gawin ng nanay ko kapag nalaman niya kung saan ako titira. May boyfriend ako na pwede kong tiran, marami akong kaibigan na bukas ang pinto para sa akin pero hindi pa rin ako makapagdesisyon. Sobrang sama ng loob ko sa mga panahon na to pero wala akong magawa dahil ayaw akong bitawan ng nanay ko. Tumatanggap po ako ng opinion at mga advice, magbabasa na lang po ako sa comment section. Hanggang dito na lang Ate Charis. Kung 2nd year college ka na, siguro nasa tamang edad ka na para magdesisyon para sa sarili mo. Pwede ka naman sigurong umalis pero paano yung pag-aaral mo? Dahil kung pipiliin mo na umalis kahit magalit pa yung nanay mo, wala naman siyang magagawa kung talagang desidido ka na pero paano yung kapatid mo? Kaya para sa akin siguro ang pinakamagandang gawin ay makiusap ka sa nanay mo na ibalik na lang kayo sa puder ng lola mo. Yun na lang siguro yung pwede mong ipakiusap sa kanya. At least malayo kayo sa stepfather mo tapos makakapag-aral pa kayo. Sabihin na nating maraming bukas na pintuan para sa'yo pero sa umpisa lang yan pero katagalan hindi natin masasabi. Kaya ang pinaka-safe na place para sa inyong magkapatid ay sa bahay mismo ng lola mo. Mas maganda rin siguro na humingi ka ng tulong sa lola mo na makiusap sa nanay mo na kahit yun na lang pagbigyan kayo. Kaya para sa mga gustong sumulat, dito lang po yan sa ating Facebook page na Saycarp. Huwag kalimutan mag-follow para updated ka everyday. Kayo graduate ka na, Maria Alexa Manansala Dueñas. Itzy Salona from
Calamba, Laguna. Aya Robis Morris, Jasmina Landasan Tukalan, Laili Abad at Trika May Henil. Kaya yun lang. Like and share para alam mo kung alam namin bukas. Bye-bye!